4.5 trillion na kinikita ng bansa natin every year, baka mabawasan yun. Pagka nagsisidang Mindanao, siguradong mababawasan yun. So can you just imagine kung ang Estado kumita na lang kunyari ng 2 trillion dahil sa pabagsakang ekonomiya, and then magpipilit pa rin siya na magbabudget ng 6 trillion, ang laki na utangin niya. Ang problem sa pag-utang kasi, merong limit yon. Hindi ka pwedeng utang ng utang hanggang sa lumalaki ngayon yung utang mo and then malit naman ang iyong economy. Pabagsak ang economy mo. Dadating yung punto, wala nang gusto magpautang. Mabababa yung credit rating natin, ibig sabihin mas mataas ang interest. Kaya hindi masusustain, in short, hindi masusustain yung pension ninyo. Okay? So, yung mga pinagsasabi ninyo na tatanggalin yung pension ng mga nag-iingay, ang isipin ninyo, kakasuporta ninyo sa isang gobyerno na dispalinghado, gobyernong bangag, gobyernong walang alam, gobyernong incompetent, gobyernong nagnanakaw, isang sindikatong malaki, ay eventually you are supporting this government who is supposed to be the ones providing for your pension. You are upholding this government na eventually ang dahilan kung bakit hindi na masusustain yung pension ninyong lahat. Active, retired. So kung gusto ninyo, sige lang. Wala naman akong pension eh. Wala akong pension. Kayo ang inaalala ko. Kayong mga active at saka mga retired, kayo yung nakikinabang sa gobyerno out of the taxes ng taong bayan na ninanakaw pa ngayon, na ngayon uutang pa, another 2 trillion by next year. So you can just imagine, the government will come to a point they cannot sustain your pension. No. Good luck! Sige pa, divided pa kayo. Sige, kanya-kanya pa. Hanggang sa, wala nang pera. Ano gagawin nila? Bebenta ng mga government asset, lahat. Nagsisimula na nga sila mang-bente. Ginto na nga binebenta. What the government is doing now, sila Marcos, they will continue to extend this nightmare. Excuse me. To a point na umabot lang sila sa 2028.